Welcome back guys. Medyo nakapag-rest na kami. Ganito ang itsura ng Sapa ngayon. Nagiging foggy na siya. Pero grabe, ang ganda. Medyo malamig pa rin yung hangin. So kahit summer naman pala. Carry bells lang. Ang kalaban mo lang dito kasi pag gantong panahon is yung ulan. Pero kung machichempuan mo na ganito yung weather, oh, ang ganda. Ayun yung Sapa Center. Doon. Zoom in natin. Asa na siya? Ayun. Yan. So, gusto kong lumabas kasi para makapaghanap kami ng food. Hi! Hi, baby! Hi, baby! Hi ka naman in the camera. Hello! Tingnan nyo dun, oh. Nagiging foggy na dun, oh. Oh, wow! Ang lamig ng hangin. Ang sarap. Yung iba tumambay dyan. Kumain kami kanina dyan sa Lado Homestay. Meron silang binibenta ng mga lunch. Yung 800, actually hindi, 785,000 dong. Yung total nung lunch namin. Included na yung isang buong chicken. Yung chicken niya is parang yung parang sa Max. Ganon. Tapos, pero chopped na siya. Pero lasang Max. Tapos, meron siya isang bowl ng rice. Tapos, nagpa-add na lang ako ng isa pang bowl. Tapos, nag-order ako ng hindi egg coffee, coconut coffee. At saka, umorder si daddy ng orange juice kasi di siya mahilig mag-coffee. Yon, 800k halos. Medyo mahal. Nasa 1,700 pesos. Pero okay na rin. At least na-try namin dito mag-lunch sa Lado. So, ngayon, ang bala ko, lalabas lang kami sa Sapa Center para maghanap ng mga medyo mas affordable na meal para sa dinner. Yun. Ayun o, tingnan nyo guys. Ang ganda. Look. Look at the mountains. Super, super dreamy looking. Tayo sa kabila. Pagkatapos namin mag-dinner, babalik din kami dito sa hotel. Kasi overnight lang kami dito sa Lado Homestay. One night lang yung binook ko. Tapos bukas lilipat kami sa Phong Nam Hotel na mas malapit sa Sapa Center. Dun sa, ang tawag nila doon sa Sun Plaza ba yun? Yun. So, dun siya mas malapit. Kaya dun kami magsistay bukas. Tapos, bukas ang itinerary namin is mag-glass bridge kami. Hindi pa ako bumili ng ticket ng Fansipan. Hindi ko alam kung maganda yung weather sa 28 or sa 29. So, pinag-iisipan ko pa siya. Kaya hindi ko pa siya binubook. So, siguro, check ko muna by 28 kung maganda na yung weather. So, pag okay na, ayun, pupunta na kami. Takmo na yun, kuya. B, where are you? B, where are you, B? Labas na kami, guys. Hanap na kami ng dinner. Lumabas na kami ng hotel, guys. Officially, day 1 ng aming Sapa Vietnam trip. Ayan. So, dun sa likod yung Lado. Ayun na. Yung Lado. Dun lang siya. Tapos, natatanong ko na agad yung yung Sapa Center. Hala! Ang cute. Lakad-lakad lang kami. Ayan. Ano to? Jovi Sapa Coffee. Ganda yung weather actually. Alam nyo, hindi siya sobrang lamig. Parang siyang Baguio, ganun. Pero, siguro mas masarap dito kapag pagka mga bandang October, November, ganyan. Kasi, siya, siguro mas malamig. Pero, di ba considering summer months ngayon dito, tapos, malamig-lamig yung hangin. Masarap mag-lakad-lakad. Wow. Ito yung Hotel de la Copol. Nice. Ganda. Ganda, maganda.
Ayun, oh. Ah, may flowers pa. Wow. Bongga. Ay, ito may mga ano din. Sapa Green. Guys, ito na yung ano, Sapa Center. Sapa, ano nga to? Yung sakaya ng funicular. Ayan. Wow. Amazing. Ah, ayan yung set. Ay, yung Stone Church. Ayan. Stone Church. Lounge coffee. Kaso alam nyo, ako lang naman na nagkakape dito sa amin. Si daddy hindi siya nagkakape. Ito yung Sapa Station. Picture kita dito, nak. Ito guys, yung Sapa Station. Wait lang, anak. Picture kita. Eh guys, yung Sapa Station. Ayan. Ayan, lakad lang kami doon. Ayan. Sapa Center. Ito yung BB Hotel Sapa. May restaurant din sila sa baba. Ito may Agribank. Yung Agribank, dyan ako nag-withdraw. Dun sa airport. So, if ever, kinapos ka ng pera dito. Yan, may ATM din sila dito, Agribank. Hanap lang kami ng makakainan. Coffee BB Express. Sapa Center Hotel. Kung gusto niyo sa center na kayo mismo. Lamig-lamig ng hangin. Oh gosh. Wow. Dad, dito oh. Gusto mo magtingin? Baka may bed. Ay, pumunay naman. Weng, tatawid. Titingin kami guys kung merong belt kasi hindi kami nakapagdala ng belt para kay daddy. So, alanganin siya. Mukhang may mga parka dito eh. Tingnan natin kung magkano. Parka. Pero ayan o, buhay ng Sapa. Ha? Tingnan natin. Oh wow, maganda yung mga jacket nila. May mga gloves din. The North Face. Ayun, North Face. Ito. Mga belt. Belt. Thế con quái vật này em lại dẫm thôi. Belt. Maganda yung mga pangmalamig nila dito. Hindi ko lang ma-check kung magkano yung presyo. Parang walang belt. Oh gosh. Ay, may mga pambata dito. Ayan. Pambata. Anh ơi vừa lên đặt xuống con quái vật luôn. Được rồi. Thả. Thả Thu. Mga ano lang, panglamig. Kuya, let's go. Walang belt, mga panglamig lang. Pero hindi ko nakita yung presyuhan. Pa. Dito, gusto mo tingin ako? Sige, tanong mo. Saka lang? Okay guys, sumupo kami dito sa isa sa mga nakita namin resto. Check lang kami ng food. Ano order natin? Ano order? Omelette with bacon. Tignan nyo guys. Ooh, yay! Dito kami sa second floor.
order natin, guys. Chicken fried rice. Chicken fried rice tong alam ko eh. Chicken fried rice, watermelon, and mango. Type pa namin yung iba. Yan. Orange to. Ay, orange pala. Oo, orange pala. Orange. Nakalimutan ko. Cozy. Pwede rin kayo sa baba pumesto kaso may tao kasi kanina. Maganda rin doon. Tubo daw. Ito yung isa nating order. Margarita pizza. Sige, taas mo. You want pizza, B? Ay, order ni Daddy. Sobrang laki ng serving. Ano to? Parang puro gulay. Parang tsurang kare-kare. Guys, spring roll. Kompleto na ba order natin? Spring rolls. Ayan. Tapos yung kay Daddy na may curry something. Margarita pizza, fried rice, chicken fried rice. Ayan. Wala na no, Dad? Yan na yung pagkain natin. Spring roll. Meat spring roll. Init, aray, aray, aray. Kakaiba siya. Ayan. Oops. Ayan. Tapos na kami sa taas umupo. Thank you. Thank you. Yan na. Let's go. Ayan siya. Pangalan niya ay Street Pizza. Ayan. Yay! Sorry, Binky. Ano tayo? Balik na tayo? Balik na tayo? Ano tayo? Ha? Bili tayo ng ano, mga, tingin tayo mga pang ano, pwedeng bilhin. Doon ako sa mga grocery. Kaya kuya. Alam nyo ba guys, sabi sa weather forecast magiging maulan, pero buti na lang hindi. Maganda yung weather. Ayan na, nagpa-fog na. Mababa na yung fog. Ayan. Okay na ba? Ayan sapa. Buti hindi maulan. Daddy and Binky. Dun sa kinainan namin guys, ang total na binayaran namin dun is 683,000 dong. So mga more or less mga 1.4, ganun. 1.6. Tapos na-try na namin yung fried spring roll. Masarap yung fried spring roll nila. Masarap yung chicken fried rice. Tapos, ay teka, titingin ako. Kaso pang ano din. Teka, titingin lang ako ng 20 kilos. How much is this? 800. 800 daw. Ay, hindi yan. Teka, titingin ako na. Ibalik mo yan, kuya. Hindi ka bibili yan. Yung mga panglamig nila guys, ang gaganda. Bakit bawal isa? Siyempre, hindi mo naman bibilhin. How much is this? 400. Guys, 400. Mura na, 400. Oh, wow. Yun pa, may iba pa dun. Pero gusto ko kasi bumili. Para may magamit kami. Malay nyo, mag South Korea na kami. Charot.
Ay, yung mga pambata, ang cute. Pero meron kasi si Vince. Nakairam kami kay ate. Mga hat nila, ang cute. Quần áo Việt Nam mình có mấy đâu. Áo Việt Nam mới ấy hóa đơn. Dad, alam, 800 daw yung maleta. 800. Yung maleta, 20 kilos. Magkano yun? 1.6 pwede na, do? Hindi, 800, 200. Ay, so magkano? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 1.6. Di ba? Pwede na. Di ba, bukas. Tara. Tara, tingin tayo doon. Ng mga pwedeng bilhin na mga chips. Mga pasalubong. Hinahanap ko yung yung biscuit na sinasabi ni ate. Yung coconut biscuit. Wala. Wala, yung mga damit. Halika na daw kuya, sabi ni Vince. Hinahanap ko yung coconut biscuit. Sabi ni ate, masarap daw yun. O yung, pati alam mo daddy, yung jacket. Alam mo kung magkano yun? 400. 800 pesos lang. Like, 800 pesos. Fake na North Face yun, syempre. Hindi yun original na North Face. Pero, para sa 8, di ba? Para sa 400. Vietnamese dong. Lumalabas na nasa around 7 to 800 pesos lang siya. Wow! Dito pa yung mga barbecue, oh. Gusto kumain ni daddy dyan mga barbecue, eh. Bukas, dyan tayo kain. Bukas siya kami kakain sa mga barbecuehan. Ayan, oh. Wow! Ayan, daddy, mga bina-barbecue. Parang pizza siya. Grabe, na-shock ako doon sa panglamig. Like, 800 pesos. Tapos ang ganda pa. Pero fake na North Face. Pero ang ganda. Grabe, nagulat ako. So, dito talaga masarap mamili ng mga panglamig. So, pumunta ka muna dito bago ka magpunta ng Korea and Japan. Kasi mura lang mga parka nila. So, nakabalik na kami dito sa may sa may Sapa Station. Yan na siya. Sapa Station. 6 p.m. mahigit na pala. Time check. Mag 7 p.m. na. Maliwanag pa kahit mag 7 p.m. Pataas siya. Uy, ang ganda ng flowers, oh. Uy, wow. Kaya pala sabi ko, amoy bulaklak. Yan na, Sapa Station. Yay! Lahat bukas picture tayo din sa Sapa Station. Guys, pabalik na kami ng hotel. Ito yung daan pabalik ng hotel, oh. Paakyat siya. Nakakapagod. Ayan. Ayan yung Sapa Station. Ayan. So, mabalik na kami ng hotel. Wala talaga kaming itinerary for today. Kasi, magpapahinga nga lang kami. Gawa ng pagod kami galing biyahe. So, mula airport, papunta ng Sapa. Ayun. Tuloy-tuloy namin yung ginawa. So, wala talagang, itinerary for today. Kaya ngayon, kumain lang kami sa labas. Naglakad-lakad and enjoy yung weather kasi malamig ang weather. Kahit tag-ulan, kahit tag-summer dito, grabe. Nakakatuwa. Mapagod ako. Ayan. Lindaan pa, pa hotel. Ayan, oh. So, ito yung hotel. Hotel de la Couple. Ayan, ang ganda. Ayan, tapos, marami rin naman palang kainan dito banda sa amin. Kaso, gusto ko kasing ma-check muna yung mga banda doon sa may Sapa Station. And yung nakainan namin, masarap siya. Street pizza. Ano ba yun? Street pizza Sapa. Parang ganun. So, okay naman yung pagkain nila. Ang hindi lang nagustuhan ni Daddy yung may curry. Yung, ang laki-laki ng serving. Yung serving nila guys is good for 2 people talaga. So, ang dami naming matira. Tapos, yung kay Daddy na may curry, hindi niya naubos. Puro gulay kasi, tas may onting meat lang.
Tapos ayun, hindi niya naubos yung food niya. Kaya, hindi na namin pina-take out kasi mapapanis dahil gulay. So, ayun. Lesson learned na yun na yung mga ano nila dito, mga serving nila is laging good for 2 persons. Eh, may mga groceries dito. Kuya, saan ba tayo? Ay, okay na tayo. Diyan pala tama. Kaya, yan, babalik na kami. Tapos, magpapahinga lang kami. And then, bukas ng umaga, wala pa rin talaga kaming itinerary. So, mayroon kaming free breakfast dun sa Lado. Dun kami magbe-breakfast. Tapos, pag check out namin, pupunta na kami dun sa next hotel. And then, sa hapon, saka kami pupunta sa Glass Bridge. Yon. Naghahanap pa ako ng ng driver kasi yung naghatid sa amin from dun sa G8 Sapa na office papunta dito sa Lado. Binigay niya sa amin yung WhatsApp number niya para pwede namin siyang kontakin kapag magpapahatid kami. So nag-quote naman siya, parang may papackage siya like Moana, Cat Village, ganyan. Round trip na yun siya na maghahatid nasa 600 Vietnamese dong. Pero wala na kasi ako talagang plano. Sa 60 mili, 150. Wala na kasi talaga akong planong magpunta ng Moana at saka ng Cat Village. Yung Moana kasi 'di ba more on Instagram spot lang naman siya. So I think hindi ko siya ma-enjoy. Tapos, yung Cat Village naman, kaya ayoko siyang puntahan dahil may ano siya, may hagdan siya pataas at pababa. Eh, kasama namin si Vin. So, ayun, sabi ko na hindi na lang, i-skip na lang namin yon. So, mag-glass bridge lang kami bukas. Ang Glass Bridge is medyo malayo siya dito sa Sapa Center. Pag chinek mo siya sa Grab, nasa 18 minutes yung biyahe. So, medyo malayo siya. Tapos, ang pamasahe kanina, nag-check ako, nasa 345,000 dong. Tapos, yung ina-offer nung driver na naghatid nga sa amin kanina is nasa 600 yata round trip sa amin na. So, somehow parang okay na rin, pero titingnan ko pa mamaya, pag-iisipan ko pa bago ko siya kontakin. May number naman niya ako. So, ayan, malapit na kami sa, ito rin pala yung Sapa Yen Hotel. Katabi lang siya halos ng Lado. Tapos, ito yata yung D-Home Sapa. Ayan. So, tayo ay magpapahinga na muna. Actually, mamayang 9 PM mag-work ako. Tapos, 9 PM lang naman. 9 PM hanggang 2 AM Hanoi time. So, ayun. Dito ko na i-end ang aming day 1, official day 1 sa Sapa. I-end ko na yung vlog. Thank you so much for watching. See you on our next video. Bye!